Pag-usapan naman natin tinakdang parking zone sa Metro Manila Council. Makapanayin natin si Metro Manila Council President San Juan City Mayor Francis Zamora. Mayor Zamora, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Igan, at maraming salamat po sa pag-imbita sa unang balita. Kailan epektibo itong no parking sa mga main roads sa Metro Manila? Yes, Igan, kahapon po itinasa ng Metro Council ng resolusyong ito at binibigyan po ang mga lokal na pamahalaan dito po sa Metro Manila ng 30 days para po amyendahan ang kanilang mga ordinansa upang mag-align po ito sa council resolution natin kahapon. But dito po sa San Juan ay ilang taon na ho namin ito pinapatupad. Ngunit yung ibang mga lungsod ho na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga kaling pinaparatahan, yan po ay mga kailangan po ng amended ordinance. At 30 days po ang binibigay po sa ating lahat upang gawin po ito. Yung implementation po nito, weekend ho ba yan? Buong araw o may piling oras lang po? Igan, yung ating mga main roads, mga national roads, major thoroughfares, absolutely 24 hours a day, bawal po yan. Ganun din ang ating mga mabuhay lane. Pero pagdating po sa ating national secondary roads, kung magpapasa po ng ordinansa ang mga pamahalang lungsod, ay pwedeng paradahan to except during rush hours. At ang definition po ng rush hours ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Opo. Pagdating naman po sa mga inner roads pa, yung mga tinatawag na tertiary roads, ay muli sa bisa ng mga ordinansa ng mga local park at maaring payagan mga one-side parking o di kaya parking during certain times of the day. So ito yung tinatawag natin na mas localized approach dahil di naman po pwedeng total street parking ban sa lahat ng kalye sa buong Metro Manila. So ang mangyayari po rito ay base po sa pangangailangan ng mga lungsod, ang ating mga LGUs po ay mag-designate ng mga kalye na maaring paradahan during certain times of the day. Base po sa pangangailangan nila sapagkat ang ibang lungsod mas central business district, iba naman po mas industrial in nature, iba mas residential. So iba-iba ang demographics, iba-iba rin ang pangangailangan. So ito po ang magiging basihan ng mga lokal na pamahalaan sa mga kaling papayagan po paradahan during certain times of the day. So Mayor, yung parusa, depende rin sa ordinansang ipapasa ng mga LGU? Igan, meron na po tayong tinatawag na Metro Manila Traffic Code. Yan po ay ang pinagmulan release ng single ticketing system. So ito yung ating ordinansa na sinusunod po ng lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila kung saan yung 20 common traffic violations, kasama na po dyan ang illegal parking, ay pare-parehas na po ang multa. So iba-ibang multa kada violation po yan at yan po ay nakasada sa Metro Manila Traffic Code. May plano ba MMC na maglagay o magpatayo ng mga parking area sa Metro Manila? Igan, isa po sa mga binabanggit ko rin sa ating mga kapwa mayors na hinihikayat ko ang gawin ay una, yung ating mga idle land, yung mga lupa na hindi naman po ginagamit ng mga may-ari, maaari hong kausapin ang mga may-ari ng lupang ito upang i-convert yan into parking facilities. Opo. Pangalawa, kung ang mga pamahalang lungsod ay may pondong sarili na pwedeng ipangtayo ng mga parking facilities, yan naman po ay option din. At pangatlo, maaari pong explore yung posibilidad ng public-private partnership kung saan yung mga lupa ng gobyerno ay maaaring umuha po sila ng private partner na pumuhunan para sa mga private parking facilities. So ito po yung mga options na pwede ho natin gawin to provide more parking spaces for our motorists. Okay, maiba tayo dun sa pagpato ng mas mataas na multa, Mayor, sa magtatapon ng basura sa maling lugar. At sino po manghuhuli dito? Igan, magkukupos po sila sa tanong ninyo kung sabihin sa nanonood at nakikinig, sino ho ba magmumulta rito? Ang magmumulta lamang ay ang tapon ng basura sa mga maling lugar. Kasama po dyan ang ating mga ilog, ang ating mga creek, ang ating mga kanal, mga drain systems. Opo. At ang manghuhuli po niyan ay yung mga i-deputize ng pamahalang lungsod. Halimbawa dito sa San Juan ay nung Lunes nga po ay inamyendahan na namin ang aming ordinansa at deputize na po natin or we are now authorizing ang ating San Juan Police, ang ating Task Force Disciplina, ang ating Public Order and Safety Office. Ganoon din po ating barangay officials at mga barangay tanod. So maaari rin po itong mga LGUs to deputize yung kanilang mga city government, barangay employees and enforcers para mas marami hong sa kalye
upang siguraduhin nga ho na walang mag-violate ng pagtapo ng basura sa mga maling lugar na ordinansa. Mayor Zamora, sa gitna ng issue sa flood control projects, batay sa sumbong sa Pangulo, aabot sa milyon-milyong pisong halaga ng flood control projects sa San Juan mula daw 2022 hanggang 2024. Kayo ba'y nagkaroon na ng inspeksyon kung yan ba'y ghost project o substandard, Mayor? Yes, Igan, I'm proud to say dito po sa lungsod ng San Juan, ang aming 13 flood control projects po ay wala hong multo, wala hong ghost projects po rito, wala pong substandard projects. Nag-inspect po DPWH. May po ay na-clear na at 100% po natin pumping station ay operational at tuwing meron hong pag-up, sa pagulan, ang lahat po yan ay gumagana. So dito sa San Juan, to say, wala pong ghost projects sa aming lungsod. Okay. Maraming salamat, Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ingat po. Apo, maraming salamat. Tawag lang po kung sa tanungan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.